Yung awakening for me is yung masabi mo sa sarili mo na ako pala siya. When I feel like I'm getting irritated because of the traffic, ako pala siya. When I feel like I'm attracting people who are betraying me, ako pala siya. So ako pala siya. Like everything is me push out. Feeling ko yun yung mahirap tanggapin eh. Yung ako pala siya. Kung titignan mo, yung mga taong mahal mo sa buhay, sila yung madaling sisihin eh. Kunwari, miserable ako. Sisisihin ba kita? Hindi. Sisisihin ko yung pinakamalapit sa akin. Ang pinakauna kong sinisisi lagi pag bad trip ako asawa ko. Start talaga nung awakening ko, nung naramdaman ko na walang ibang pwedeng sisihin. Ako lahat. Kasi all of the religion, kung titignan mo, yung isang coherence nila, they see the 3D reality as illusion. Tsaka yung process, masakit. Madaming mawawala sa'yo. Kala mo nawawasak yung buhay mo. Pero hindi pala nawawasak, umaayos na pala. Ang philosophy ko lang is to choose love over everything. And that's what Jesus Christ actually teaches. Yes. Yun din yung awakening eh. If you want to be awakened, you have to die. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ na you have to die to yourself if you want to follow me. Yep. Kung gusto mong maging siya, kailangan mamatay yung lumang ikaw. What's up guys? Welcome to the fastest growing self-improvement podcast dito sa Pilipinas. And do you think? Ako nga pala si Tio Bray, ang host ng podcast na to. At syempre nandito tayo ngayon sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. Kung gusto nyo naman na mag-improve ang buhay nyo at matuto, mag-subscribe kayo dito sa channel. Makakatulong po ito para mag-grow ang channel natin. Tulungan nyo ako ma-reach ang 100,000 subscribers. At syempre, pwede rin kayo makinig sa kotse, mag-follow sa Spotify, Do You Think Podcast. At pwede nyo pakinggan sa kotse, i-rate nyo, mag-comment kayo, pwede rin. At syempre, napaka-exciting ng episode kasi nakakita ako ng parang isang kapatid actually na nagpa-practice din ang nagpa-practice ko. Alam naman ng lahat ng nanonood na matagal-tagal ko na ring practice ang spirituality since 2022. Just like I said, let's talk about coincidences sa buhay kasi walang coincidence. Naniniwala ako na lahat is fated, lahat meant mangyari. You will attract what you are, di ba? So kung kupal na attack mo, malamang sa malamang, masakit man isipin, kupal ka din, di ba? So kailangan tanggapin mo yun. Pero ngayon siguro dahil nagbabibrate ako na different level, nagbabibrate ako sa gratitude, sa ganda ng buhay, sa love, sa lahat ng tao. Walang masama, walang mabuti. Lahat yan mabubuti. Di ba? Na-attract ko tong taong to. Isa siyang TikToker, siyempre, doon ko siya nakita. And doon ako na-attract sa content niya kasi sobrang same language. Kaya parang kung i-gatekeep ko siya sa inyo, napakadamot ko tao. Parang ganun. So, gines ko siya dito. Isa siyang light worker. Madami na rin siyang nahil na tao, na depressed, na sinukuan na ng mga psychologist. Pero natulungan nitong taong to. Diba? On TikTok, ang pangalan niya, siyempre, walang iba kundi si Nilon Reality. Yan. Yes sir, Tio Bray. Nagkita rin tayo. Oo nga. Diba, kitang-kita nyo naman, diba? Spiritual na spiritual. Pero, Nilon, gusto kong tanungin, kailan ka nagising? Okay. Bigyan natin context, ano yung gising, no? Feeling ko pag sinasabi na, kasi sa TikTok, ang daming, awaken ka na ba? Oh. So bigyan natin context, ano tong awaken na to. So, buong buhay natin, naniniwala tayo yung pangalan na binigay sa atin ng magulang natin. Tayo yung trabahong ginagawa natin. Tayo itong mga labels na to. So kapag sinasabing awakening, ito yung first time mo makita na, what the hell? Hindi pala ako yun. Ako pala yung awareness of being, yung nag-iisang I am, yung nakakapansin ng lahat ng to. So, yung mga ibang tao na hindi nila maintindihan, ano yung I am, ano yung awareness of being, and lagi ko sinasabi, naalala mo yung pinaka-earliest memory mo. Diba? Yung pinaka-earliest, ako naalala ko yung earliest memory ko, Tio Bray. Ang earliest memory ko, kakalipat lang namin sa bahay, mga nasa 3 years old pa lang ako. Tapos hinahabol ko yung nanay ko, sabi ko, uy, sasama ako. Yun yung nasa isip ko pero hindi ko pa alam siya ng language kasi bata pa ako, parang ganun. So yun yung start ng consciousness ko. Tinatawag ko dito Genesis. Ito yung Genesis ko. Ngayon ba't ko kinakwento yung yung first moment mo ng consciousness para maintindihan natin ano yung consciousness. Kasi abstract to eh, 'di ba? Abstract tong consciousness eh.
sa Tagalog, kamalayan. Di ba? Pero hindi pa rin maintindihan ng maraming tao. Kasi feeling ko, wisdom siya eh. I-impart siya sa'yo ng tamang oras eh. So, since na-provide na natin yung context, kailan nangyari to? Nangyari to, feeling ko, hindi siya isang moment eh. Para siyang, alam mo yun, parang pag naging jack ka sa gym, hindi siya isang moment, para siyang process. So, nangyari to nung... Masakit na process. Masakit na process. So, nangyari siya, dati akong rapper, ako si IP dati, yun yung character na nilalaro ko. At dun sa rap group na yon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Yung time na yon na outcast ako. Ako yung sa tingin nilang mali. Well, that's their truth. And I have my own truth. And I'm just so happy na I have my own truth. Because at that time, I felt like I was betrayed by these people. Alam ko yun talaga yung nangyari. Pero merong practice tong si Neville Goddard. Just to give you a background, si Neville Goddard, siya lang yung pina-follow kong teacher ngayon. Wala akong ibang inaaral kundi siya lang. So, aabot ko sa point na parang ang dami mong gustong aralin tapos pag nakita mo na yung nag-resonate sa'yo, okay, dito na ako. So, may practice si Neville Goddard na revision, mental revision. Ibig sabihin, kung ayaw mo yung nangyari sa'yo in the past, you have to revise it to something that you love. So I was trying to revise it. So ako kasi naalala ko na na-delete yung mga music videos na hindi ako aware. So parang, but ako lang hindi may alam. I felt like I was betrayed. So I was challenged now to create a different reality, to revise it. So I close my eyes, I see the blackness, and then I remember yung time na nagkasuntukan pa kami nung isa kong ka-rap group member. No? Tapos I was trying to change it. I was trying to anong pwede kong pampalit doon? Tapos hindi ko makita kung anong pwede kong pampalit. It turns out, deep inside, there's this feeling na I wanted to be betrayed. I wanted to be treated bad. And this is the time na parang, so ako pala siya. Like everything is me push out. Ako pala siya. When I feel like I'm getting irritated because of the traffic, ako pala siya. When I feel like I'm attracting people who are betraying me, ako pala siya. Ako pala. And feeling ko yun yung mahirap tanggapin eh. Yung ako pala siya. So, yung awakening for me is yung masabi mo sa sarili mo na ako pala siya. And that's hard. Di ba? Parang, that's hard kasi it's easier to blame. Sabi ko nga, ang pinakauna kong sinisisi lagi pag bad trip ako, asawa ko. Ngayon, people will think of me na masamang tao. No. Pero kung titignan mo, yung mga taong mahal mo sa buhay, sila yung madaling sisihin eh. Di ba? Mas mahirap sisihin si Tio Bray. Kunwari, miserable ako. Sisisihin ba kita? Hindi. Sisisihin ko yung pinakamalapit sa akin. Di ba? Yung pinakamalapit sa akin, siya yung may access ng buong ako eh. Pati yung shadows eh. Kunwari tayo, nag-uusap tayo ngayon, Tio Bray. Ang access mo lang sa akin, yung persona ko. Yung gusto kong pakita. Di ba? Hanggang hindi tayo magkaroon ng awakening na wala ka na walang ibang tao kundi ikaw. At kung ano yung gusto mong ipakita sa ibang tao is yung gusto mo lang din makita sa ibang tao. Feeling ko dun yung dun yung start talaga nung awakening ko, nung naramdaman ko na walang ibang pwedeng sisihin. Ako lahat. And people love that, no? When they see people na parang na nagdi-take responsibility, nagdi-take accountability, people love that. So, yun, siguro hindi ko alam kung nasagot ko yung tanong mo, no, Tio Bray. Doon nag-start lahat. When I was betrayed, I felt like parang hindi ko na alam nang gagawin ko. I have no strong religious beliefs at that time. And since I don't have a strong religious beliefs, like, isang problema ko lang, ang bigat na. Like, one problem, ang bigat na. Kasi ang pinoprovide ng religion sa atin is yung tinatawag kong 4 soul treants. So, ano yung 4 soul treants? Yung origin, meaning, morality, and destination. So, pag nabuhay tayo dito sa mundo, yun yung 4 na tanong na hahanapin natin pagkatapos ng pagkain. Diba? Saan ako galing? Diba? May iba't ibang story yan. Iba't ibang story per religion. So, aside from that, yung origin story, so for example, sabihin natin sa Christian, ang origin story is yung the Genesis story. Diba? Yes. Ginawa ni God yung mundo in 6 days and 7th day, nagpahinga siya.
Iba-ibang religion, iba-ibang story per religion. So yun yung binibigay nilang sagot sa atin, yung 4 na yun. So origin, meaning, anong purpose natin dito sa mundo? Meaning, para saan to lahat? Sa Christian, to serve God and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And the purpose is to share the gospel para sa paghanda sa heaven and hell. Diba? Ganun siya. And sa morality is anong tama at mali. Diba? Kailangan ng tao yun eh. Anong tama at mali. Diba? So, bibigay din ng religion niya. Meron 10 commandments. Diba? Merong precepts ang Buddhism. Diba? And then lastly is yung destination. Saan tayo pupunta pagkatapos nito, Tio Bray? Diba? Iba't iba rin yan. Pwede tayong heaven and hell. Definitely not earth. Diba? Definitely not earth. Kasi all of the religion, kung titignan mo, yung isang coherence nila, they see the 3D reality as illusion. Christians, they see it as preparation lang sa heaven and hell. Buddhist, sinasabi nilang, Maya, illusion lang to. Maya. Diba? Illusion lang ang lahat. So, ang totoo is yung kapag nag-unite ka na sa one infinite source. Diba? So, yun yung, ayun ko, ba't ba ako umabot doon sa linya na yun? So, yun yung parang 4 na hinahanap natin. Yun yung, kaya kapag sinasabi natin na nasa spiritual path ako, para sa akin, parang kang freelancer. Parang kang mystic. You're trying to find the true experience. So breaking of the heart ka. Breaking of the heart. Walang opening of the mind. Why did you ask? Walang questions na tinanong ka sa sarili mo. There are definitely a lot of questions na tinanong ko sa sarili ko tulad ng... Kasi breaking of the heart or opening of the mind eh. Di ba? Yun lagi eh. Yun yung entry eh. Breaking Breaking of the heart definitely. Nung nag-question ako, ito yung inaral ko anong religion. Like, what does it do? Anong ginagawa ng religion? And kung titignan mo, ang ginagawa ng religion is nagpo-provide ng answer sa origin, meaning, morality, and destination. Lagi sila nagpo-provide ng answer doon. Bakit? Kasi hindi kaya ng isang taong walang sagot doon. Like, hindi mo kaya. Pwede mo sabihin, atheist ka, pero meron at meron pa rin sagot doon. Meron pa rin sagot sa origin. Kung atheist ka, pwedeng walang galing sa, hindi tayo galing sa ganito. Still, it's an answer. So it's still an answer. Kahit sabihin mong wala, there's still an answer. It will be impossible for you to not have any answer to this 4 big questions in life. Pero ngayon, siyempre, gising ka na. Ano ka na ngayon? Ano yung mga paniniwalang natutunan mo sa bahay, eskwela, at sa simbahan? Or anything na kinailangan mong i-unlearn? Pwedeng madami. Pwedeng, sige, isa-isahin mo. Siguro yung tignan na lang natin yung like sa school system. Diba? I am college dropout. I did not finish college. I have to support my mom very early since my mom has to go home from Japan. So I work as a call center agent. I did not finish college. I was thinking at that time na this is my life. I'm a call center agent because I did not finish any college degree. May opportunity dumating. May naging kaibigan ako sa rap industry. I decided to like quit my job and take that leap of faith. Na-sacrifice yung finances ko para dun sa career na gusto ko, yung love ko. So, yun, kailangan kong ma-unlearn yung mga bagay na yun na hindi porket college dropout ako. Like, patapon na. I have to unlearn that, yung money is hard to earn. Yan yung mga like, if you grew up in a middle class family, like yun yung kailangan mong ma-unlearn. Because if you grew up in a middle class, money is really hard to earn. So yun yung mga bagay, no? Money is hard to earn. Kailangan mo makapag-college. Kasi if titignan mo yung college, no? Yung batang 21 years old, ganun ba yung age nang nag-graduate ngayon? Papapiliin, anong gusto mo sa buhay? Di ba? Hindi pa alam. Chillax at papapiliin sa 7. So pwede kang Bachelor of Criminology, Bachelor, papapiliin ng parang 7 lang eh. Di ba? Parang 8 lang. You're not supposed to figure it out. Oo, you're not supposed to figure. Kaya nga, ang dami nagja-jump eh. Ang dami nagja-jump kasi they don't know what they want. Hindi natin alam kung anong gusto natin. And to figure out what you want, that's an inner work. Di ba? Para malaman mo kung ano talagang gusto mo, that's an inner work. Yeah. Ito, sinabi mo. Tsaka yung process, masakit. Masakit yung process. Madaming mawawala sa'yo. Madaming akala mo nawawasak yung buhay mo.
Pero hindi pala nawawasak, umaayos na pala. Yun yung illusion yung nawawasak. Pero isa sa mga nawalang nawasak niyan sa akin for me is yung people pleasing. So, sa'yo ba? Sa people pleasing at utang na loob, kailan siya pakikisama at kailan ka nagpapagamit? What can you say about it? What's your thoughts on it? Ang philosophy ko lang is to choose love over everything. And that's what Jesus Christ actually teaches. Yes. Diba? Na to choose love So, minsan may mga nangihingi ng pera sa akin na alam mo yung scammer talaga yung vibe nila sa SM na parang kaya pang uwi lang sa probinsya. Like I give to those people. Same. Because I know I'm being scammed. So what? I'm not in a position where I will need to scam a person enable for me to make money. Yeah. And I acknowledge that privilege. And what's wrong? Like, alam ko naman, hindi ko naman sila tinuturuan maging mahirap. They believe na huwag kayong magbibigay dyan, tuturuan yung maging mahirap. Paano tuturuan maging mahirap? Alam mo, may birth certificate ba yun? Like, for many people, hindi nila na nakikita na yung birth certificate lang na meron tayo. Like, yung iba, walang ganun. Saka yung birth certificate, ritual yun eh. Yep. Initiation. Para makapasok ka sa sistema. Initiation na yun. Pero, ikaw ba, sabi mo people pleasing, di ba? Naniniwala ka ba na ang feelings ba ay weakness? Or maling program ba to? Maling program. Tapos paano mo siya binasag? Yeah. So, yung feelings sa lalaki. Pero pag-usapan muna natin sa lalaki. Yeah. Diba? Yung Men are watching. Para sa lahat ng mga lalaking may nararamdamang emotion dyan, like heavy emotions. The way we cope up kasi, Tio Bray, is through anger eh. Through pagiging irritable. Ang pinagkaiba natin sabi natin feminine na lang. Feminine energy na lang, okay? Pinagkaiba natin sa feminine energy. Ang pag-cope ng feminine energy is to shut down. Most of the time, like the feminine, the essence of the feminine is to shut down. Tayo, ang cope natin is to fight. Diba? It's to like, be angry. So, ano kasing tanong mo, Tio Bray? Paano mo siya binasag? Yung people please. Weakness ba yan? Yung feelings, weakness ba yan? Paano mo siya binasag? So, binasag ko siya in a way na tinanggap kong ang pinaka-importante sa atin yung feelings, hindi yung material na bagay. So for example, may heavy feelings tayong nararamdaman. Like any type of heavy feelings such as shame, ano pa ba? Apathy, kawalan ng gana sa buhay, no? Kung meron tayong mga negative feelings na yun. Ang una natin kailangan malaman is yung ayaw ko ba talaga tong feelings na to? Or ayaw ko lang yung negative feelings? Kasi if I ask you, Tio Bray, na bigyan kita ng bahay at kotse, pero I will take away your ability to feel yung gratitude na binigyan ka ng bahay at kotse, would you accept it? No. Right? So, feelings is the reason why we're trying to acquire things. Sabi ko nga, if we want bahay and kotse, what we want is the feeling. So for me, if I want a thing, I close my eyes and I have a very vivid imaginal scene. When I close my eyes, I see similar as this. And people do not know that they can train the faculty of their mind called imagination. So when I want things, like for example, I want to be invited to a podcast. I close my eyes and I see myself in a podcast. Like ito, before this, actually blurred ka pa at that time sa ano ko. Sabi ko, ba't blurred siya? Siguro I don't want to get fix kung sino yung mag-i-invite sa akin sa podcast. Pero what I'm doing is I close my eyes and I see this, kung paano ko nakikita ngayon to, na may lights dito, na kung paano ko nakikita ngayon to, in my imaginal scene. And I feel it. And the moment I feel it, I don't care kung paano siya mangyayari. Like, I don't think about the bridges of events. Kasi Tio Bray, sa'yo ba, ano yung mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo in-expect na ganun yung magliligtas sa'yo? Like, out of the blue. Na parang, bakit nangyari yung ganun? Di ba? Kunwari, lubog sa utang. Bakit nangyari yung ganun? Biglang may mga bridges of events that will unfold without the realm of your comprehension pa sa ngayon. Diba? So I don't think about the bridges of events when I'm trying to Victim ka pa. Oo. When I'm trying to manifest, like I don't think about the bridges of events. I fulfill the inner man.
Tama, tama. Pero ikaw ba naniniwala ka sa money or love curses or generational trauma sa pamilya? Interesting. I don't believe in that narrative na merong generational trauma. Na merong parang i-break. Feeling ko, like, narrative siya. It's a good narrative. Yeah. It's a good story. Kasi it will make sense eh. Okay, I'm this because of that generational trauma. It's a narrative. At the end of the day, what we're trying to do is like find a narrative with our negative feelings. So when you work with a therapist, ang gagawin lang nila is name what you're feeling. And you might say, anong purpose ng naming what I'm feeling? Oh, it's a big one. It's a big one. Diba? If you know how to name your feelings, you will have liberation. Diba? Liberation talaga yun. Ang sarap sa feeling nun. Naalala mo ng mga walang words associated sa depression? Like, you cannot be depressed if there's no words sa depression. So, yun nga yung like creation ng universe and nag-start sa words. So, yan. Pero, okay, sabi mo healing. Di ba sabi mo yung na-name. Naniniwala ka ba sa depression? Pwede natin pag-usapan dito, Tio Bray, yung sinasabi nilang undernourished yung amygdala or hindi tama yung pag-produce ng dopamine kaya kailangan ng gamot. Pwede natin pag-usapan yun. Yes, there's a world going on na ganun yung sistema nila at nakita ko na to. Pero I have 1,000 coaching call hours with my clients. Like, I talk to people na nag-fail sa kanila yung medication, nag-fail sa kanila yung talk therapy. And the reason bakit nag-fail sa kanila yun is nakakalimutan natin na we are still a human being. Na hindi lang tayo gamot, okay na. Diba? Kasi anong gagawin ba ng, like, for example, bipolar disorder? Did you know that bipolar disorder is something that you cannot treat? It's written, like, you cannot treat it. It will be impossible for you to treat it. You can only manage it. Therefore, if you are diagnosed with bipolar, good luck. The only way for you to heal from bipolar is you have to stop believing it. And people will rebel against that ideology. Because you don't understand. It's more on the brain. It's more on the my neurotransmitters is this and that. So you have to give me this and diba? Parang we can talk about that. But we can also talk about na, hey, you are 45-year-old woman and you're still single. How about that? How about, of course that will be a lot of pressure. Of course you will be anxious because you're a 45-year-old woman and you're still single. Right? Why not let's talk about that? Why not let's talk about bakit ayaw mo ba talagang magkaasawa or natakot ka kasi you were betrayed in the past? Kaya yung mga clients na pumupunta sa akin, Tio Bray, mga na-betray yan. I hate betrayal. I hate infidelity. Like, I will stand my ground that infidelity must be, alam mo yun, yung mapakulong yung mga taong nagkakaroon ng infidelity. And the reason why is this. We hate corruption, right? Corruption, we hate it. But what's the smallest form of corruption? You will see kailangan natin tignan, ano ba yung smallest form of society? Family. Okay? If we want to like narrow down what is really the source of corruption, it's self-interest. People cheat on their partners because of self-interest. Diba? So if we really want to solve this problem, let's not solve the bigger shark. Let's solve the root cause of it. And the root cause of it lies in our own state of consciousness. Sabi nga dun sa movie na meron tayong sakit eh. May sakit daw tayo, yung sakit natin yung the desire to be superior to other men. Yun yung sakit natin. Lalim. Yun yung sakit natin na yung superior na, yung kagustuhan natin maging superior sa ibang tao. Like, kailan matatapos yun? And survival mode yun eh. Yun yung sinasabi nilang New Earth. Kung naging familiar ka na dun sa ano na yun. Yeah. Na we stop trying to be superior to other men and see our power lies in unity. In community. Masyado siyang ano mo yun? Tama ba? Dystopian, utopian, yung masyadong magandang future na mag-unite lahat. It will be impossible. But it's a worthwhile goal to strive for. Pero ito, isipin mo nga naman, ang galing ni Creator, ang galing ni God. Kasi ang ultimate goal niya is pag-isahin tayo for us to realize oneness, right? Pero the thing is, paano mo nga naman pag-iisahin ang hindi hiwa-hiwalay? So tama rin yung wisdom ni God. Okay, hiwa-hiwalay kayo. Para may pag-iisahin.
Di ba? Kung titingnan mo na parang ang galing ni God, yung wisdom niya, iba din. Hindi mo talaga pwedeng questionin. Sobrang lahat ng nangyayari sa atin is for us. It's not, Yep. diba? It's not life is happening to us. Life is happening for us talaga. Wala talagang maling nangyayari sa buhay mo. Diba? Pero ano yung isang payo sa'yo na motivation na ngayon you had to let go at hindi mo na siya pinapractice? Life is hard and you have to work hard. Feeling ko yun. Yun yung, sabi ko sa akin, pag sinasabi ng mga tao, life is hard. For you, for me, regardless of what's happening in my 3D reality, I have my own server. Alam mo yun, kung pag maglalaro ka ng Minecraft, may sarili kang server. Pwede kang makipag-multiplayer, pero pwede kang gumawa ng sarili mo server. So I have my own server. I've developed the faculty of my mind called our imagination. And whenever I close my eyes, I have my own server there. Sometimes I'm a king in the Egypt there. Like, it's free. Like, di ba? Total freedom sa inward. And yun nga yung sinasabing Christ consciousness eh. Yung freedom sa loob. Tama ka doon eh. Ang galing mo din sa feelings eh. Kailangan, kasi yung feelings, yun yung kailangan mo. Kung gusto mong ma-attack yun. Kasi yung feeling na mabibigay nun eh. Hindi naman yung bagay na yun eh. Yung feeling. So, and yung feeling, you can have it now. You can experience it now. Yes. You can collapse time now. Diba? So, ano yung pinaka malalang sugat na hinarap mo? It was the betrayal of the people. Okay. That, And then, paano mo siya hinarap? well, first, process the resentment. Diba? Yung sama ng loob. Yun. Gusto nilang matutunan yun. Diba? I had my own ways but I want you to share yours. How do they process their resentment? So when I was processing my resentment, I really don't know how to. And I feel like that's part of the process, the confusion part. Like, how do I get out of this? Especially, I was a rapper back then. I was tied by this identity na I am a rapper. And then the moment na nawala lahat ng mga circle ko sa rap group, like, wala na ako. I became a yoga teacher. I studied in Bali, Indonesia and became a yoga teacher. Pagkadating ko dito sa Pilipinas, I'm a different person. I'm speaking in English. Like, if my old friends will watch this, people will be curious na, oh, why are you speaking in English all of a sudden? Dati, tropa-tropa, di ba? Because I have to change the identity. Because it's dead eh. And kaya, like, this is my second life. I was dead already. And yun din yung awakening eh. If you want to be awakened, you have to die. I get it. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ na you have to die to yourself if you want to follow me. Yep. Kung gusto mong maging siya, kailangan mamatay yung lumang ikaw. I also believe the same thing. Kasi ako, when I did a healing ceremony sa bundok, I believe na yung lumang Brian namatay dun eh. Yung bumangon, iba na eh. Iba na siya, iba yung glow, iba yung bagong tao na hanggang ngayon nag-i-improve. Yung naniniwala na lahat siya may kasalanan. Siya may gawa ng lahat. Hindi na niya sinisisi sa ibang tao. Diba? Awakening. Diba? Yung the moment na maklaim mo na everything is me push out. Oh, na nawi-realize ko parang pagtapa ko ng damo. Sarap ng buhay. Paghinga mo, sarap huminga. Bakit hindi ko na-appreciate to? Bakit yung energy ko inaaksay ako sa mga kupal sa kalye? Inaaksay ako sa traffic, inaaksay ako dun sa mga walang kwentang bagay. Na kung ang pera, kung ang energy gagawin nilang, ang trato nila sa energy, pera, titipirin nila eh. Hindi nila i-waste sa paggalit. Hindi nila ipag-waste sa pag-judge ng ibang tao. Diba? Pagsasalita ng diba? So, meron ka bang isang share sa mga ibang mga client mo? Isang client mo na may malalang kondisyon, and how did you help this client? Okay. So I have to be careful not to drop names here. Yeah, no names please. No Okay, names. so one of my clients is really suicidal. And Dami nga eh, kahit ako may mga nakakausap ako, bilyonaryo ha. Yes. Karaniwan suicidal. yes. So alam mong hindi talaga pera eh. Yep.
Hindi talaga. Like, ang dami na nating alam. Yung story na yun, hindi na bago eh. Di ba? Pero yung client ko na yun, she was suicidal. Kasi, Saka to cut you off. Sorry to cut you off. But, yun nga yung survival mode eh. Tignan mo yung mga politiko ngayon. Ba't sila gumagawa ng kabalbalan? Kasi hanggang ngayon, sila pa din yung dating tao na mahirap, na takot maubos yung pera. Ganda nun, Tio Bray. Regardless na ang dami na nilang pera ngayon, pero it's never enough. It's because they didn't work on themselves. Sobrang takot ka maubos, gagawa ka ng illegal, mananakit ka ng kapwa. Versus inayos mo muna yung internal mo and then yumaman ka. Then, you realize na talaga magiging masaya ka. Para sa'yo ba, Tio Bray, paano yung like, ayusin yung loob? Ayusin yung loob for me, una-una acknowledge mo. Acknowledge mo na gago ka. Diba? Acknowledge mo na kasalanan mo. Hindi nila kasalanan yun. Pagkatapos mo ma-acknowledge, sabihin mo sa sarili mo, magalit ka na. Ayoko na nito. Sawang-sawa na ako dito. Doon nagbubukas yun eh, yung portal eh. Sawang-sawa na ako dito. Yun lang naman gusto ni God eh. Baba mo sa akin yung message paano ko maayos sarili ko. And then, unti-unti. Yung sinabi mong yun, yung perfect definition ng surrender. No? I've been struggling for surrender for 2 years, bro. Yan ang pinaka-lesson na hirap akong mag-grasp. Ang daling sabihin ng surrender. Pero pagdating ng bill ng Meralco, paano ka surrender ngayon? Wala ka ng pera, 100 lang pera mo. Yari yung surrender mo. Pero ako, I'm lucky na I had a friend, di ba, na na-introduce din sa akin ni Nomer, na isang actually soul family ko sila. Isang friend ko. Kuya Bray, si Clive yan, shout out bro. Ngiti ka lang, sabihin mo lang, I surrender. Pilitin mong ngumiti. I surrender. Yun lang, ginawa ko hanggang sa, ngayon yun daming false beliefs eh. Daming, mahirap mamatay. Para mabuhay ulit. Yun yung process eh. Kaya yung spirituality, it's not for the weak. Diba? Kasi mahirap eh. Ay, ba't nawawasak yung buhay ko? Magpapanik ka talaga eh. Ano to? Ano ba unang ko? Unang ceremony ko, sabi ko gusto kong yumaman, gusto kong ganito, ito, maging podcaster, maging content creator, ito lang ginagawa ko. Come Monday, tanggal ako sa trabaho. Paano nangyari yun? Anong year yan, Tio Bray? Ha? Anong year yan? 2022. Yan yung nag-start kang mag-spiritual. Tapos natagal yung trabaho mo. Kasi nagmamanifest ka ng wealth. Oo. Na ngayon naiintindihan ko na. Diba? Ng freedom. Tapos next week, nabangga ako. Yung kotse kong nawala. Kinuha sa akin. Tapos pinaalis ako sa bahay namin. Freedom. Yun nga, hindi ako makapag-content dun sa bahay na luma. May mga tao ding inaalis sa'yo ng mga time na yun? Dami. So ngayon, looking back, I call that beautiful distraction. And I will do it all over again. Nakaka-experience ka rin ba, Tio Bray, na yung mga dati mong kaibigan, yung mga nanalagas, nakikita ka nila na parang baliw ka? May mga ganun ba? Sobra. Pero kasi ako, umabot ako sa point na nawala na yung mga kaibigan ko, ang natira lang yung soul family ko. Sila lang. And then sila lang ang sinamahan ko for the longest years. 2022 hanggang 2024 hanggang Ngayon lang kami medyo, kasi ngayon iba na ako eh. Ibang timeline na, ibang pero nakikita-kita pa rin, pero hindi na katulad dating araw-araw. Pero ngayon iba na. And then andun na ako ginagawa ko yung mission ko, sila andun sa mission nila, sila Pero nakikita-kita kami minsan. Yung love, hindi mawawala yun. Kasi ako, I'm forever indebted to my soul family. Yun ang ko. Na kung ano yung lahat ng meron ako ngayon, yung Tio Bray na alam nyo ngayon. It's because of them. It's because of, actually, ikaw, heartbreak. Ako din. It's because of one ex that I had. Sobrang na-heartbreak ako. But now, looking back, grabe yung pasalamat ko sa It's because of her. Karmic eh. Alam mo na yun, di ba? Oh. It's because of her. That's why nagka-Tio Bray. That's why nag-spirituality si Brian. And then that's why Brian is so happy, so successful, so peaceful ngayon. It's because of what happened. Hindi madaling i-admit na nagka-heartbreak itong si Tio Bray. Ang laki-laking tao, ang pogi-pogi. Wala tayo sa image, pero yun.
Paano mo na nasasabi yun ngayon? Yung parang sobrang vulnerable mo na ako nagka-heartbreak ako. Yung, alam mo yun, paano mo nasasabi yun? Wala na ako sa, again, people pleasing. Mm. Wala na ako dun sa sasabihin ng ibang tao about me. Okay. Tawagin mo akong weak, that's fine. Tawagin mo akong strong, thank you. Whatever it is, I'm just being me. Kung gusto kong umiyak ngayon, iiyak nga ako eh. Wala rin akong pakialam sa nanonood eh. Okay lang sa akin yun. One thing, isa pa yung drinking, tinanggal ko na. Tagal ko na rin hindi umiinom. Na-realize ko, putang ina, hindi ko pala gustong uminom. Kaya lang pala ako umiinom is because I'm a people pleaser. Gusto kong, just like you are a rapper, ako, rockstar naman ako. Yan ang ano ko. I wanna live up to that, you know, reputation of being in a band, madaming babae, rockstar, umiinom. Pero putang ina, hindi ko naman pala nagustuhan umiinom. So ba't ko ginagawa? Yun ang iniisip ko. Ba't ko ginagawa? It's not even good for my health. Paggising ko, ang hirap umano. So that's when you, kumbaga ano ka na sa authenticity, vibration na ganun, na bahala kayo. Because the right people will stay for me and I'm never alone. Yung na-realize mo, I'm never alone. Ancestors, angels, spirit guides, andyan sila. Lagi. Nanay ko, nandyan lagi. Yung nanay ko nga, nakita ako eh. Hindi ako naiyak eh. Kasi ang ganda ng kinalalagyan niya eh. May mga kulay na wala dito eh. Diba? Siya pa nga naiiyak dito eh. Kasi yung, alam mo na yan, yung kulay natin dito parang 1080p lang yan eh. Doon 8K. 8K yung kulay. Weird na itong pinag-uusapan namin guys ha. Pero yan na. Diba? Sisiwalat ko na. Ang ganda lang ng usapan. Pero ikaw, ano yung mo naman? Yung how do you, yun, kwento mo yung pasyente mo. Paano mo hinil? Okay. Depression. When I get close to my client, I don't see them as someone who's a patient na parang may sakit sila. Kasi that's the first thing that you will... judgment yun. Judgment yun. And nabibigyan silang identity. Na pasyente ako, may sakit ako. So I don't treat them as that. I treat them as a human being na nawalan ng hope. Because the definition of depression, for me, is hindi naman siya sadness. It's the lack of hope. Wala nang bukas, wala nang mangyaring maganda sa akin. That's it. That's what depression is. The need of deep rest. Di ba? So, yun yung una nilang kailangan mahanap, yung hope. Ngayon, di mahirap mahanap yung hope sa kanila. Why? Kasi nagstay sila dun sa negative state. Mas komportable sa negative state, Tio Bray. Kung nasa negative state ka, to get out of that, mas komportable ka sa negative state. So for example, you are experiencing a life of lack. To feel that you are wealthy, ang hindi magandang pakiramdam yun. Hindi okay sa pakiramdam yun. Bakit? Kasi lahat ng bagay, hindi mo na pwedeng sabihin yung mahal naman yan. Because a wealthy person will not say that. Diba? So, mas hindi komportable. So anyway, balik ako dun sa sinasabi ko dun sa client ko. No? When a person is depressed and lumapit siya sa akin, ang una kong hinahanap is, anong gusto nitong taong to? What's the goal? Where are we going? And the goal, most of the time, is suppressed by shame. Nakakaya. Let me give you an example. One of my clients is 40 years old na. Magpo-40 years old babae. And yung desire niya is to find the husband. Pero nakatago yun sa pinakailalim ng shame. Bakit nakatago sa pinakailalim ng shame? Nakakahiya sa babaeng sabihin na gusto ko magkaasawa. Nakakahiya. Lalo when you reach the age of 40, nakakahiya yun. Kaya nga, one of my theory is, pakita mo nga yung picture sa akin. Joke lang. Sige. One of my theory, Tio Bray, is yung pagiging strong, independent woman na marami. Hindi siya pwedeng magtagal hanggang 40. Usually, pag 40, nararamdaman na yung alam mo yung divine feminine. Yung feminine essence. Yung you wanted to be taken care of. You wanted to be heard. You wanted to be loved. And you want to stop working. One of my clients, lumapit siya sa akin, sabi niya, hindi ako makapag-focus sa work. I am a supervisor in a BPO, hindi ako makapag-focus sa work. And then, sabi ko, is it work that you want to achieve? Yung work ba yung gusto mo ma-achieve mo sa buhay? So, work-related pa? It turns out na gusto niya maging mother. However, yung pagiging mother sa atin, most of the time, it's like, ang baba ng tingin kasi sa may career. Kaya nga, gusto nila ngayon, lahat sila may career. Kasi, patay na yung divine feminine eh. Patay na yung divine feminine sa panahon ngayon because of the men who betrayed women. Diba? Sa Bible, ang pinaka-worst form of evil, I will argue na it's betrayal, not
murder or it's a betrayal. Because if you betray a person, ang ginawa mo sa kanya is buhay pa yung physical body niya pero he can no longer trust a person. And to live life na hindi ka makakapag-trust ng ibang tao, that's hard. Mahirap yun. Mahirap yun, yung jeep lang, hindi mo pagkatiwalaan. Ang hirap na, di ba? Mahirap yun. So, the point being is this. If we see a person who's depressed, who's anxious, who's like losing hope in life, the best thing to do to them is to like, first, kailangan niya maramdaman na papakinggan siya. The desire to feel heard, the desire to like not be judged, and kung kaya nilang maging vulnerable. Katulad ng ginagawa mong pag-share ng pain mo, yung vulnerability na yun, usually ito kasi yung tinatago. So, if a person really wants to like move, kung mapapansin mo yung mga podcast ni, let's say, Tony Talks, puro healing din yan. Diba? Pero wala ka maririnig doon nagsabing, na-depress ako at gumaling ako dahil sa ganitong gamot. Wala. Lagi mo maririnig na, nagkaroon ako ng spiritual experience, nalapit ako kay Lord, nalapit ako kay God, nag-yoga na ako ngayon, yun yung nangyari sa... Nagkakaroon ng change at nagiging spiritually in line kapag nakaramdam ka ng pain tapos natanggap mo sa sarili mo na hindi naman talaga itong mga medicines ang makakapagpagamot sa akin. Pero ikaw, how do you manage or how do you remove? Kasi madaming tao, ang paniwala ko, madaming napipigilan ng tao na maging to live up to their highest potential. It's because of guilt and shame. Can you discuss what's your method of removing guilt and shame? Okay, so let's provide context here. Shame is your desire to rewrite the past. Diba? Parang gusto mo, nakakahiya, gusto kong palitan yun. And guilt is the feeling that you have, yung consequences ng ginawa mong mali sa past. Yung current na nararamdaman mo. So, hindi sila masyadong magkaiba. Like, parang iisa lang sila in nature. So, yung solusyon dito sa guilt and vulnerability, sa guilt and shame is vulnerability. If you can speak your truth, you will feel so much healing. And yun yung naramdaman ko nung I was like healing. Like, nung nakuwento ko sa mga tao and hindi nila ako ginajudge, like based on my story, hindi nila ako ginajudge, I feel like so relieved. Yun itself pa lang. So, ang problema, ang hirap maging vulnerable ngayon. Kasi kanino? Kanino ka magiging vulnerable? Sa kaibigan mo? Baka tawanan ka. Diba? That's why I created Talyaro Healing Center. So sa Talyaro Healing Center, it's a 3-day retreat and doon facilitated siya ng 3 days kung ano mangyayari sa mga rituals namin and everything. And then after, you will see people smiling. Why? Because they found a sense of belongingness. Ano yung belongingness to you, Bray? Yung, I'm not alone. There are people. Community. Community, yes. Yeah. So yun talagang importante. Ma-voice out nila. Tama. Masabi nila and then the healing would start. Yep. Tsaka maamin nila. Paano mo sa kanila napapa-voice out? I discussed first what is vulnerability. And the root word of vulnerability came from the Latin word vulnus, which means wounds or sugat. Diba? So if vulnerability just means you're allowing yourself to be wounded again. And that's hard. Kaya ngayon yung mahirap tayo, Brian, yung maging nasaktan ka na tapos vulnerability pa gusto mong ibigay sa akin. Diba? And that's exactly the point. Sabi ko nga, the healing for those people who were betrayed is to love again. How about that? Matatakot sila. Matatakot sila. Diba? Love. Most of my clients are in their 40s, 50s. They're single, woman. Matatakot sila. How can I love again? I was just betrayed. Single mom na ako, may isa akong anak, hindi na ako magugustuhan, may mga bata dyan. You have to rewrite those beliefs, my friend. Yun yung unang we have to rewrite those beliefs. Because those are not true. Diba? Yeah. So those are like, yun yung naging comfort mo. So, yun yung ginagawa ko in a span of 3 days. Like, ano yung beliefs na hawak ng mga taong to? Minsan maririnig mo sila, matanda na kasi ako. Diba? Hindi mo first time makarinig ng 60 years old nagkaasawa pa. Ako simple yan eh. Breaking yung limiting belief na yan eh. Tanda ka na, Brian, nagdi-TikTok ka pa din. Buti na lang hindi ako nakinig sa mga putang ina. Kundi wala ako ngayon. Diba? Yes, sir. Yun eh. Hindi probably lahat eh. Kasi limitless tayo lahat. Yun yung na-discover ko. Limitless tayo lahat. Lahat deserve natin yung magandang buhay, abundant, diba?
Pero para sa'yo, kailan sapat ang self-help at kailan dapat sila pumunta sa psychiatrist? Okay. If I'm really gonna be formal here, of course, if you need help, go to a psychiatrist right away. Like, don't believe anything you hear on the internet, go to a psychiatrist. But if you want to like talk about the esoteric path, no, we can talk about like what is depression, what is anxiety. And kung titignan natin itong mga to, depression is the lack of hope, the inability to see the future. Anxiety is the tendency to fall into fear towards the future. Diba? Ganun din siya. So, kung titignan natin, like, if you're really gonna know the roots of this pain na binibigyan nating label, the root of it is, of course, you cannot be vulnerable. Hindi mo ma-share yung tunay na pain mo. Walang taong nakakaintindi sa'yo. So, ano nga yung tanong mo, Tio Bray? Yun. Paano mo, kailan nagiging sapat ang self-help at kailan kailangan to see a professional? So, ang first aid dyan is you see as professional right away. But don't just see one psychologist and one psychiatrist. Like, try to like consult to different psychologists and psychiatrists. Especially in psychology, in talk therapy, para tong relationship. Like for example, when I do my talk therapy, what I do is I offend them. Like I'm trying to offend them. So it varies. It varies from different. It varies sa kung saan sila maka-resonate. Okay. So let's go to the fun part. Kasi ito yan yung healing yung pinag-usapan natin. Ito guys, sa mga nanonood, madaming tao gusto nila manifestation. I'm sure when you hold the manifestation class, napakadaming attendees. Pero pag healing, 5. Ayaw nila. Hindi nila nakikita na ang manifestation ang pinakamadali pag nag-heal ka. Kasi pag hindi ka healed, ano ma-manifest mo? Hindi rin healed. Problema din. Kulang. Versus inayos mo yung energy mo, maayos ka, you attract what you are, you will attract better opportunities. And then the manifestation is just going to be easy peasy. Byproduct lang siya. Byproduct siya, di ba? Pero ikaw, anong maling akala ng mga tao sa manifestation? Okay, so ano muna yung akala ng mga tao sa manifestation? So manifestation, akala nila think and you will have it. Positive thinking. Positive thinking, okay. So it's actually ganun talaga siya. Like positive thinking. Pero like there's this merong mga like merong kailangan pag-usapan Like for example, paano mangyayari yun? Think tapos magkakaroon na kailangan pa rin may hard work, kailangan pa rin sasamahan ng action. Ako nga yung paniniwala ko, hindi ko na iniisip na kailangan sasamahan ng action. Like same. Wala na like ano yun? Actually aligned action. Yep. Me. And aligned action is different to you, bro, because aligned action is like hindi mo ramdam na gumagalaw ka. Yes. Yun yung definition ng aligned action parang hindi mo iniisip paano, like Tio Bray, paano tayo nag-meet sa podcast na to? Diba? Nakita ko yung content mo, minessage kita, sumagot ka, kabum. Hindi ako nag-hard work na, i-podcast mo ko please. I would say na I'm the lowest followers here sa lahat ng mga nag-guest mo. Like how did that became possible? Because we resonate with each other. Diba? Yung language na sinasabi ko, yun din yung language. Kaya nga sinasabi ko, parang may salamin ako ngayon. Yung sinasabi niya, like, that's also my opinions in life. Oo. Tsaka ano ano bang tawag dun? Kumbaga, nga ba yun sa manifestation na yan? Kumbaga yun yung sinasabi kong ease and flow. Hindi mo talaga. Okay, ito, let's look at it this way sa mga nanonood. Tingnan nyo yung mga opportunities nyo sa buhay. Lahat yan lumapag. Hindi mo pinaghirapan yan. Lumapag siya. Kasi ready ka na. Lumalapag siya. Yung unang viral video mo, lumapag yan. Pinaghirapan mo ba yung video? Naghirap ka? Hindi. Nag-enjoy ka lang, ka lang, pinost mo lang, nagugulat ka na lang, putang ina, nandito na ako. Ako shoot for the past 6 months. Shoot tirelessly. I'm doing it. I'm giving all my heart. Nakailang episode na ako ngayon. Pangatlo ka na. Last episode na shoot ko ngayong araw. O yan, at least alam nyo, nagbabangko ko. Pero all out, all energy, all with love,
with enjoyment. Ayun yung aligned action, no? Yun yung aligned action. So ako hindi na talaga ako. Pero kasi, pag beginner ka pa lang, nagsa-start ka, kailangan mo talaga maging conscious. Kailangan mo muna mag-heal. Kasi itong level na to, iba na to. Ito na yung nare-realize mo na, shit, ako, lahat ang gumagawa. Bro, ngayon na yung level ko. Dati, nag-astrology pa. Retrograde, Mercury retrograde. Venus in, ngayon. Ngayon, wala na eh. Ini-scratch out ko na yun eh. Ando na ako sa between ang nag-a-adjust para sa akin. Basta gagawin ko kung ano yung excited ako. And then gagawin ko. Ikaw, what's your take on that, bro? We share the same way of thinking na really, kung titingnan mo, yung mga idols natin, bago dumating yung hard work, meron munang intention eh. Diba nagkaroon muna ng intention bago, kasi yung hard work, lalabas siya eh. Lalabas siya naturally as long as meron kang intention na inaano. So para sa akin, yung intention will always outweigh the action. Because I see action as a byproduct of an intention set with a burning desire. And if you have an intention set with a burning desire, na this is what's gonna happen, yun yung mangyayari. Tsaka, andun din ako sa kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun. So, kung hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo, palitan mo yung pinaniniwalaan mo. Kung ang paniwala mo, hindi ko kaya, hindi mo talaga kaya. Pero ako ngayon, yung belief ko ngayon, parang, lagi ko sinasabi, pagkatas ko mag-chant, life just keeps on getting better and better. Yun lang, lagi. Life just keeps on getting better. And shit, putangin, it really is getting better. Diba? Parang iibahin mo lang talaga yung... Pero yun nga, masakit na process. Ano yung masakit na process na yun na sinasabi bago mo ma-reach tong ganito? Sige, ikaw magsabi sa kanila. Well, yung masakit na process yung pag-let go mo sa dating identity mo. Ang hirap lagi mahirap yun. Rapper, kailangan ko mag-let go sa identity na yan, naging yoga teacher. Hindi, rapper nga ako. Diba? Podcast ka nga. Oo. Diba? Alam mo yun? ganun yung mahirap. Like, sa'yo, Tio Bray, rockstar ka dati. Diba? O ngayon, sinasabing mag-TikTok ka. O kaso, mayroong mga limiting beliefs. Wala, ba't ako mag-TikTok? Tanda ko na. Diba? So, yun yung mga tao ni-resist nila eh. Yun yung bulong ng dating identity mo. And, kaya ego, no? Yung bumubulong yun lagi. Kaya, if you're not gonna create your self-concept, other people will create it for you. And usually, magulang eh. Diba? Usually, pag nakikita mo, magulang. So, ngayon, paanong, sa micro-actions and clarity, paano ang step by step na ginagawa mo kapag meron kang gustong i-manifest? Okay. First is I close my eyes and I withdraw my senses. So sa yogic tradition, meron tinatawag na pratyahara. Pratyahara means, I might be wrong, pratyahara. Pratyahara means withdrawal of the senses. So pag sinasabi kasi nating withdrawal of the senses, ang ginagawa natin is, like, paano ba natin na-experience itong 3D reality? It's through our 5 senses. Diba? So when you withdraw the 5 senses, ano meron ka? Black. Kaya ka pumipikit. Just black. So ang next na mararamdaman mo nun is una, lalabas yung boredom. Nakakainip na. Gusto ko na nidilat yung mata ko. Bakit? Kasi hindi tayo sanay dun eh. Hindi tayo sanay na, like, I had my 10-day Vipassana meditation. I don't know if you're familiar. Hindi ko pa kaya yan, bro. Yan yung parang naano ko sa Tayabas? Sa Batangas. No. Quezon Province. Tayabas, ayun. Yeah. Yun, isa lang yun. Yung Quezon Province. May mga friends na ako nagaganyan. Kahit si Coach Ross nagaganyan. Yes. Pero parang hindi pa ako ready. Nakasama ko si Coach Ross. Nakasama ko siya at the moment na mag-10-day ako. Hindi ko alam na makakasama ko siya. So, si Coach Ross meron pa siyang yoga mat. Nakaupo pa siya dun sa mga grass. Makikita, grabe si Coach. 10 days kami hindi nagsasalita eh. Tapos makikita mo yung mga, ito yung key lesson ko sa 10-day Vipassana meditation ko. Para magkaroon ng context yung ilan is, yung 10-day Vipassana meditation is 10 day of observing noble silence. So, noble silence means you're not allowed to talk to anyone. You're not allowed to talk to yourself.
You're not allowed to write. You're not allowed to make eye contact to anyone. Only to those who facilitates the 10-day retreat. So for 9 days, you are silent. On the 10th day, magsasalita na kayo para hindi magkaroon ng impact. Yung nasa isip ko at that time is it will be a relaxing moment for 10 days. But it's not relaxing, Tio Bray. Noong mga first 2 days pa lang, gusto ko nang kumawala, gusto ko nang lumabas. Bakit? For the first time, I cannot distract myself with doom scrolling. For the first time, I was faced I was like forced to face my demons. Kasi wala talaga eh. Papakonfront sa'yo yun. Doon naging malinaw yung imagination, Tio Bray. Wala talaga. Wala talagang gagawin. Like you close your eyes, magsisimula kayong 4:30, matatapos kayo mga nasa 8 p.m. Diba? Of course, may mga break from here and there, pero it is Bawal really... ka matulog. Pwede ka matulog, Tio Bray, pero alam mo nung natulog ako doon? I had this like super clear na dream na pagkagising ko na pagganito ako. Yung napailing ako sa paligid ko. Nasaan na kasi ako? Kasi akala ko nandun ako sa dream. Akala ko yung dream yung real. So pagkagising ko, alam mo yung mga 5 seconds akong lumabas pa ako dun sa cubicle namin. Nasaan ako? Oo nga pala. Walang ilaw, no? Walang ilaw ng mga times na yun. So madilim. Kasi parang yung kwarto nyo dun parang cubicle per room. So pagkalabas ko dun, nasaan ako? Sobrang liwanag ng panaginip ko. First time ko naramdaman yun. At magiging ganun pala talaga kapag tinanong ko kasi sa teacher yun eh. Bakit sobrang liwanag po ng panaginip ko? Nakakatakot. Parang ganito. Parang ganito. Tapos nagtagal ako doon. Ano mo yun? Nagka-work ako. Nagtagal ako doon. Doon sa Tapos tinanong ko, na yun yung mangyayari talaga. Parang purification process. Na ganun talaga kaliwanag yung awareness natin. Ang kaso hindi lang nasa-sharpen. Kasi ang daming stimulus eh. Di ba? Phone, iPad, laptop, ang dami nangyayari. Pero the moment na ma-observe mo yung 10-day silence, tapos nasa 4th day ka na, 5th day ka na, nagsisisi ka na eh. Gusto ko na lumabas dito. Kasi lumalaban talaga yung ego, no? Lumalaban. Tapos, yun, 10th day, parang, ibang siya, parang, pagkatapos nung Vipassana ko na yun, may na-receive akong message na pinagbibintangan ako, nagnakaw daw ng kita sa music namin noon nung nasa rap group pa ako. And hindi ako natinag doon kahit ang daming mga comments na alam mo yun, pinagtatawanan ka, na nagnakaw ka, ganyan, naging usapan ka. Pero buti na lang kakatapos ko sa Vipassana nung mga time na yun. Kasi sabi ko, I know my truth. And I'm enough. And I'm okay with it. Like, yun yung first time ng liberation sa opinion ng ibang tao. Sabi ko, I love this feeling. Magkaroon ng liberation sa opinion ng ibang tao. Ang lala nun. Malala daw yung Vipassana eh. Kaya hindi ko alam kung ready na ako. Pero taas ng respeto ko sa'yo na nalagpasan mo. Nakailang ka na Vipassana? Isa pa lang. Isa pa lang. Okay. Alright. Donation daw yun eh. Donation lang ibibigay mo sa kanila. Donation mga lang. monks ang nandun. Mga babae, lalaki yung mga not necessarily monk na naka-robe silang pero more on like modern na. Mga makikita mo na they're well-dressed, babae, lalaki, may mga volunteers na naging students din dati. Yung system nila doon, yung 10 days, napakaganda. Pagkain provided din nila. Anong puro gulay? Puro gulay. So vegetarian ka ng 10 days. Okay. I mean, vegan ata? Vegan ka ng... Masarap naman, hindi? Well, it's donation-based. And masarap din naman. Prepared siya ng mga volunteers. So, may gratitude kung kainin namin sila kasi nabibigyan din nila ng yun eh. Magic nila. Ano yung biggest takeaway mo dun? Yung opinion na binabato ko sa ibang tao ay... Yung opinion na kinakatakot ko sa ibang tao ay opinion na binabato ko rin sa sarili ko. Yun kasi may nakita ako doon, like, di ba silent kami, pumasok kami doon, hindi kami nag-uusap. Wala talaga, walang first interaction, kamusta ka, taga saan ka. May mga tao akong nakausap na kasabayan ko, pero meron akong mga taong hindi talaga nakausap as in. So yung mind ko, nagpo-project na ito bading to, ito tomboy to, ito matakot. Gumagawa siya ng mga judgment kasi hindi sila nagsasalita eh. Pagka bukas ng bibig namin noong 10th day, lahat ng mga pananaw ko sa kanila, mali. Sabi ko, ako lang lahat yun?
ako lang lahat ng nag-isip na ito, bading, ito, ganito. Diba? Ako lang nag-isip lahat ng yun. Na-form natin sa utak natin, well, it's not really that. Yes. Niloloko ka ng utak. Oo. Sabi ko, ang impure ko, kasi yung practice ng Vipassana is yung babalik yung purity mo eh. Ang sobrang impure ko, ang dami kong magbigay ng judgment sa tao. Para ma-accept ko itong mga to, ha? Hindi madali. Na... Ay ko. Oo. Diba? So, ikaw, sa tingin mo, paano maiiwasan ang toxic positivity? Or is there such a thing as toxic positivity for you? Okay. So, toxic positivity. For me, ang toxic lang dyan is yung nagbibigay ng idea ng toxic positivity. Because how can you make... Tsaka nasa mundo tayo ng pessimist ang tingin sa buhay. How can you make positivity toxic? Like, hindi sila tamang word, hindi sila nagmamatch eh. Parang, exactly. 'di ba, parang toxic positivity. So feeling ko yung nag-create lang nun, ang sinasabi niya toxic kasi siya. 'Di ba? So yung nag-create lang nun, yun lang yung nagbigay ng meaning sa toxic positivity. Because for me, walang toxic positivity eh. Na ang toxic positivity sa akin is, ang toxic sa akin is kapag chino-choose mo yung negative state over the positive state. Like willingly choosing the negative. That's what's toxic for me. Okay. So what's the one practice na kapag ginawa nila, 80% na, kumbaga yung maayos nila sa buhay nila? That will vary. I started in yoga and then nagkaroon ng meditation. That will vary to them. It's their journey. I can only speak for me. Siguro kung mas-shortcut ko lahat, I will start by recognizing na our ability to imagine is only given to us human beings. No? And sayang kung hindi siya natitrain. So I before I do this podcast, I train my imagination. Like I close my eyes and then sabi ko nga, there's a level to this shit. Diba? There's a level to this shit. First, close your eyes. Nung una, black pa yung nakikita mo. And then you started to develop your imagination by seeing red, green, and blue muna. See red, then you see green, and then you see blue. And then from that, parang printer na yan. Tatlong kulay lang naman yung sa printer eh, di ba? Tapos yung combination yun yung gagawa. So the moment na ma-feel mo na confident ka na red, green, blue, okay na, doon ka na pwedeng gumawa ng sarili mong server. Na like when I meditate, I don't meditate like this. I never call it meditation anymore because I feel like it's a disrespect to other organized institution. So ang sinasabi ko na lang, I practice my imagination. So I close my eyes. Ito yung pinaka-practice ko. I close my eyes and I convince myself that whatever I need is already here. Yun yung naging practice ko. You're like, safe. I'm safe. I'm surrendered. And I have the freedom to create everything in my imagination. So, alam mo yung, feeling ko merong toxic ngayon na nasa mundo natin, and yung toxic na yun is yung borrowed desires. So for example, binaborrow na natin yung desire na discipline, success, hard work. Yan, binaborrow natin yun. Kasi I was I thought to myself na I wanted to be disciplined. I wanted to run, wake up 5 o'clock in the morning and run, and then after this. But those are all the things that those are all the rules that I'm imposing to myself just to feel good. Like, sabi nga ni Neville Goddard na all of those are just bullshit eh. Yun yung sabi ni Abdullah kay Neville na, kasi si Neville Goddard, meron siyang mga, like, vegan siya. Ang dami niya mga rules sa sarili niya. Tapos sabi sa kanya nung mentor niya, si Abdullah, sabi niya, alam mo, you're crazy. Ginagawa mo lahat ng mga rules na yun just for you to feel good. Your only responsibility is to claim that state of consciousness na kailangan mo. And for many, mahihirapan maintindihan yun. How can you claim the state of consciousness? And ito yung lagi kong sinasabi. You close your eyes and you start imagining. So, paano yun? Diba? Paano ka mag-i-imagine? Ito yung first example. Hindi kasi naiintindihan ng mga tao kung gaano ka free sa imagination. So, ito yung example ko sa mga clients ko. Kapag nasa bench ka at nakaposas ka, imaginein mo nasa bench ka at nakaposas ka, paano ka tatakbo? And most of my client will say na, alisin ko muna yung chain, tapos tatakbo ako. Pero you are in the realm of imagination. The laws of physics does not apply here. Diba? Parang you can just imagine running. And that's how simple it is. Like, if you don't know,
ito rin yung mga tanong sa akin na, anong gusto ko sa buhay? Sabi ko, kapag dadaling kita sa buffet, alam mo kung anong gusto mo. And that's very similar. And the reason why you don't know what you want is because you're subdued by fear. Talokbong ka ng fear eh. Kaya hindi mo makita yung love eh. Diba? Yes. Importante talaga yun. Makita mo yung love. So ako, ano ang pinaka-last lesson mo, bro, sa mga nanonood sa atin? Especially dun sa may mga anxiety, may mga depression. Anong ma-advise mo sa kanila? Paano sila mapupunta sa peace and sa happiness? Yep. First is vulnerability, and then you ask, what's the meaning of life? Because you will find the answer, what's the meaning of life, when you start to accept responsibility. And maraming tao, like, they're very brush off sa word na responsibility. So yeah, for me, it's vulnerability and search for meaning. There's this good book that you can read, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. And yun yung, like, if you're struggling with anxiety and depression, that's what you need to, like, find the space to be vulnerable. Go ahead and join the retreats. Join yung mga events sa labas. Join that. And find your community. And feeling ko, yun yung pinaka-natural way, yung mapakinggan ka, may meaning ka sa buhay, and may community ka. That's like, sobrang sarap nung feeling na yun. Okay ko. Mismo. Ako, Neil, maraming salamat, Nilon. Sa pag-guest mo dito, sobrang sarap ng kwentuhan natin. Ang haba nito, dapat to coffee shop na eh. Di ba? Pero magkwekwentuhan pa tayo. Madami pa tayong pagkwekwentuhan. Gusto ko sana i-promote mo sa mga sang kanila for coaching, social media mo, pakisabi sa mga nanonood ngayon. Okay, so this is Nilon Reality on TikTok, N-E-L-O-N, Nilon Reality, and I'm the founder of Talyaro Healing Center. Currently this year we don't have any slots anymore. For the next year pa ang aming magiging retreats, and we only facilitate 4 retreats per year. So if you want to message us, Talyaro Healing Center, that is T-A-L-L-A-R-O Healing Center. And for one-on-one coaching, you can message me in Nilon Reality. So I specifically help people who's like losing touch in life and searching for deeper meaning. And if you want to work with me one-on-one, let's go. Grabe, no? Napaka talaga giving value to si Nilon, no? So ako naman, siyempre, maraming salamat din sa mga nanood, sa inyong lahat, kay Nilon, siyempre. Yes, sir. Napaka-busy rin yung taong yan, pero binigyan niya akong time, galing pa siyang Pampanga, di ba? That's love, di ba? At siyempre, sa mga nakuha ka namang value dito, kung may nakuha kang value, mag-subscribe ka naman dito sa channel na to. Help us reach 100,000 subscribers para mas madami tayong mahil at matulungan na tao, di ba? Mag-subscribe ka na dito at mag-follow ka rin sa Spotify, rate mo yung podcast, comment mo, it would help the algorithm kahit dito sa video na to. Again, ako nga pala si Tio Bry, ang host ng Do You Think? Kasama ko si Nilon. We want to see you on the next episode. Maraming salamat.